same thing din po kay Sam, hindi rin po marunong mag-drive. Hindi ko napapatagalin. Welcome po natin si Sean Arminon ng Davao City. Welcome po natin ng milyong-milyong palakpak! This is how legends are made. Grabing tao. Anyway, parang kailan lang kasi every time pag pumunta kami dito sa head office or dito sa main office, nandun ako sa likod, tandang-tanda ko pa, sabi ko, pag dumating yung sorry, na mag-share din ako dito sa harapan, ikwento ko yung success story ko, and right now, grabe, natupad talaga siya kasi natagal ko na po pinapangarap na magtutok sa maraming tao kasi gusto ko na may ma-inspire na mga kabataan kasi ako po yung isa sa patunay na isang estudyante po na kaya palang magbago yung buhay dito sa Ascendra International. Kaya, palapakan naman. Sige po. At least nakilala po ako. Ayan, my name is Sean Ibra Maninyon. So, I'm from Davao City po. So, isa po akong Bisaya and 20 years old. So, grade 10 student na po yung napagtapusan ko. And napaka-struggle lang nung nag-start ako dito sa Ascendra kasi 2 months po akong hindi nagsasalita. Tanungin niyo ako bakit? Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Kasi nung mag-start ko dito guys, dalawa yung pinag-aaralan ko. Una-una, magsalita ng Tagalog. Pangalawa, inaaral ko po yung Ascendra International. Kaya sobrang pan talaga yung, alam yung mahirap sa part ko na iti-text ko si mentoring, Abs, kakain na ba? Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog, magsalita. Kaya sa cellphone na lang po, dinadaan ko yung pagsasalita. Kaya yun po yung struggle ko nung nag-start ako dito. Anyway, nung nag-start ako dito guys, ang maganda lang po dito kasi I'm from Davao City, full-time ko po yung Ascendra. Pumunta po ako ng Bicol para gawin yung Ascendra po na full-time. And nung nag-scroll ako sa Facebook, na-meet ko po yung community po na Exodia Empire. Sige po, ayan. Palapakan naman po natin guys. Ayan po yung community namin. Under Ascendra International, one of the most active and most napakalaking community po na nag-start pa lang po kami pero sobrang dami na po yung nabuong resulta, sobrang dami na po yung nagkaroon ng malaking resulta po, lalo na po yung founder po namin. Grabe, sobrang lupit po talaga. And pasensya na guys kasi medyo first time po talaga and I hope na ma-inspire po kayo. Sige po, next. Gusto ko munang simulan sa pagpapasalamat. Siyempre gusto ko magpasalamat sa mga founder po natin. Ma'am Francesca Pujen, thank you so much po. Sir Mick Wilson, and siyempre Sir Joseph Lim, napaka-idol ko po yan. And siyempre one and only our CEO, Sir Jurgen Gonzalez. Thank you so much po sa inyo. And syempre, hindi ko po pwedeng makalimutan po ito. Yung president po namin, Mentor Weng Gabino. Kwento ko lang kahapon. Sige po, kalapakan muna. Kwento ko lang, kahapon din po, sabay po kami ni SP Samson. Grabe, binigyan po kami ng reward po ni Mentor Weng. Alam mo yun, naglabas ka na ng sasakyan, binigyan ka pa ng reward na lakos po na sapatos. First time ko po, syempre gusto ko na lang po i-flex sa inyo. Yan. Diba? So, yun guys, ganun po kalupit yung founder po namin, si President. And syempre, hindi po namin kakalimutan. Ayan po, si Boss Malakas, si VP Dan. Palapakan nyo na guys. Nakalupit po yan. Sila po yung una talagang na-meet ko po dito na super giver po talaga. And napaka-thankful ko kasi nung day 1 ko pa lang dito sa Ascendra, sila na po yung unang nag-guide po sa akin. Binihisan po ako guys. Diba? Joke yun. Pero anyway, pang matalino lang pala yun na joke. So ganun po kalungkot guys. Sila Mentor Weng and Mentor Dan po. Kaya palapakan po natin. Sige po, next. Ayun. Dito na po ako papagkilala sa inyo guys. Isang 20 years old naglabas po ng cheque na hindi po normal. Grade 10 lang po yung napagtapusan ko. Naglabas po ako ng cheque na 41,699. Again guys, 20 years old. Ulitin ko, baka nasa maling group ko guys.
20 years old guys, naglabas po ng check-in na 75,000, 25,000, hindi ko na alam. Yan po yung resulta na binigay sa akin ng Asentra International. And ito pa yung malupit. Sige po pa next. Last 2025, December 31, sabi ko, Lord, nag-New Year resolution po ako guys. Sabi ko kay Universe na, Lord, paluin mo naman po ako dito sa Asentra. Bigyan mo naman ako ng magandang results. And kung ano yung ibibigay mo, Lord, tatanggipin ko po yan. Hindi ko po yan tatanggihan. Kaya nung nag-January po, 2026, first month pa lang, kumita na po ako ng 19,331 pesos. Okay na din as a 20 years old, di ba? And nag-March, ayan, February pa pala. February, nag-25,493 ako. Tumubo konti. Nag-angat po siya konti, guys. And ang malupit pa dito, guys, kasi nung pumatok ng March po, 2026, kumita po tayo, guys, ng 105,314 pesos. Guys, ulitin ko, 20 years old. Ulitin ko, 20 years old. Guys, gusto ko tumatak sa inyo, guys. Yung edad ko, yung background ko, guys. Isang grade 10 student na 20 years old, kayang kumita ng 105,000 pesos. Saan ka nakakita again? Akala ko before yung kumita ng mga ganyan, yung may mga profesyon, yung may mga pinag-aralan, yung mga seaman, yung mga teacher, yung mga police, pero kaya pala ng isang 20 years old. Diba? And syempre, tuloy-tuloy po yan. Yung April, kumita po tayo ng 55. And nung May na po, inulit na naman Universe sa akin. Pina-income niya naman ako ng 107,000 pesos. And right now, nasa $500,000 na po yung kinita ko. Grabe! Wala mga kamay dyan. Guys, gusto ko lang po sa inyo i-share na kung nakaya ko kumita ng ganyan, I know kayang-kaya nila. Yung struggle ko, hindi marunong mag-Tagalog. Medyo matigas-tigas pa nga eh. Gusto ko palambutin yung Tagalog ko. Pero hindi talaga kaya guys. Nasa dugo na talaga. Sige po, next. Ayun. Guys, 20 years old nakapag-travel. This is my first travel, Taiwan. And ang kwento po dito guys, nung nag-immigration po kami, akala ko ma-deport ako guys. Kasi ang daming tanong. Ano yung company nyo? Magkano yung kinikita mo? Ilang taon ka na? And nung inopen yung portal ko, nakita yung income ko. Grabe, anong klaseng company? Ayun, na-recruit ko. Ganun po kalupit yung Asentra. And sige po, next, syempre, highlights po natin yung mga beautiful car natin, mga picture natin. Guys, sa mga hindi pa nakapunta pala ng Taiwan, kwento ko lang. Bilisan nyo po kasi itong Queen said, pawala na daw po yan, sabi ng tour guide namin. And sabi din po ng tour guide namin, pag ikaw na po yung last na magpa-picture dyan, ikaw na po yung sasalo ng ulo ng young Queen said na yan. Kaya bilisan nyo po. And yun, mga beautiful spots sa Taiwan guys, napuntahan po namin. Yung Taipei 101, nagkape po kami dyan. First time ko po makakita ng sobrang lawak na lugar sa Taiwan. Kaya na-amaze ako, kaya palang isang 20 years old na makapag-travel sa iba't ibang bansa. And this coming November, pupunta na naman kami ng ibang bansa. Ganun po kalupit yung community namin and ganun po kalupit yung Asentra International magpapabago ng buhay. Kaya palapakan naman natin guys. Sige po, next. Ayan, and yun po, ganun po, maganda din po yung Asentra International kasi nare-recognize po tayo dito po sa community. And ayun po, nakapasok po tayo sa top 150. Isa po tayo sa history na first top 150 po ng Asentra. Isa po tayo sa nakasama. Isang 20 years old. And syempre guys, i-share ko lang, out of 1,000 distributors sa Asentra, 16,000 na po. Isa po tayo sa na-awardan ng top 10 po. Ganun po kaganda yung Asentra. And syempre, kwento ko lang, hindi lang po ako yung nakakasama, pati po yung mga ginagay din po natin. Ayan po, si Ate Arlene, top 16 po. Ganun po kalupit. Hindi lang po tayo yung umangat, pati din po yung mga kasama po natin na ginagay dito po sa business natin. Kaya ganun po kalupit. Sige po, next. Ayan. Gusto ko lang po ipakita sa inyo guys na
kaya palang makatulong yung isang 20 years old na walang experience sa pagnegosyo. Ito guys, yung mga business partner ko, may mga professional nurse, maganda yung mga background sa ibang bansa, di ba? Negosyante. Pero sino mag-aakala isang 20 years old na grade 10 student nakatulong kumita sila dito sa business na Ascendra International. Ganun po maganda yung sistema ng Ascendra. Kaya pinapalakpakan po yan. Kaya sige po, next. Ayun, hindi lang din po ako yung kumikita dito guys, pati din po yung ginaguide natin dito sa Ascendra. Nagkakaroon din po sila ng resulta. Hindi lang po yung nire-recognize natin yung mga malalaki, pati din po yung mga maliliit nila po na resulta po dito. Kaya ganun po maganda. Hindi lang po ikaw yung kumikita, pati din po yung ginaguide mo po dito po sa business natin. Kaya palakpakan naman po natin guys. Sige po, next. Ayun. Ganun po ba? Guys, dito sa Ascendra, this is my first time po na may experience na pinamimigay po yung mga, alam mo yun, mga gadget na gusto ng mga kabataan. And 2 beses na po tayo nakahit po ng gadget incentive. And this coming June, mahihit na naman po natin. Ganun po kaganda guys kasi nasa 75, magsi 75,000 po yung uubusin natin po na gadget incentive. Kaya palapakan naman po natin. Yan, sige po, next. Ayun, guys, sino mag-aakala, di ba? Gusto ko pong uulitin po talaga. 20 years old, nakapag-travel ng Boracay. Nakasama po tayo sa mga malulupit po ng mga tao. And yun, ang maganda lang guys, kasi akala ko yung mga sumasakay dito is mga babae lang, pwede pala lalaki. So sabi ng kuan, mag-pusing daw ako na malulupit. Hindi ko po alam kasi first time ko po mag-try ng ganito. And gusto ko pong i-share kasi out of 1,000 distributor din po ng Ascendra, yung team po namin yung may pinakamaraming nakapasok, kaya palapakan yun po yan. And yun, grabe, maraming mga na-experience ko dito sa Ascendra, mga first time, kaya ganun po kalupit. Kaya sige po, next. Ayun, before guys, na nag-start ako dito sa Ascendra, bumili po ako ng motor, trip lang po yan. Gusto ko pong ma-experience, makabili ng motor na sarili kong pera. Guys, hindi po yan care of mommy, hindi po yan care of daddy, but care of myself po yan. Yung motor na yan, sobrang dami pong pinasok sa akin na income kasi nagbibitbit ako ng executive, pinapatong ko po sa harapan ko. Yung minsan nahulog yung mga package sa kalsada, tinutulungan po ako ng mga tao. Akala ko tinulungan pala, kinukuha na yung sabon. Ang lupit, di ba? And yun, pinapasok ko na lang dyan kasi kumakalat siya sa kalsada pag nahulog. But ang malupit po dito guys, kasi na-experience po natin bumili ng motor na sarili nating pera. Before yan. Ito naman po yung after. Yung, alapakan naman po natin guys. Since ang lupit po ng Ascendra International, akala ko motor lang po yung ibibigay sa akin. Kundi sasakyan na po yung next level pala na ibigay sa akin. Nung time na umuulan, umiinit, sabi ko, gusto ko na maglabas ng sasakyan. Nagsabi ako kay Mentor Rain na maglabas na ako ng sasakyan. And syempre, ganun po kalupit. Pumunta kagad kami ng Maynila para kunin yung sasakyan ko. And ang malupit pa dito guys, napakasaya kasi dalawa po kami ni Papa and na-witness po ni Papa yung success story ko. And grabe, sabi niya, sa pamilya namin wala pang naglabas ng sasakyan, ako pa lang daw. Ganun po guys, kasarap sa feeling na mismong tatay mo, mismong magulang mo, na-witness nila yung success mo dito sa Ascendra. Kaya sabi ko sa kanya, hindi lang po ito yung ma-witness mo po na resulta, marami pa po. Kaya mag-aantay ka lang. Kasi nakakatawa lang guys, kasi si Father ko is pastor. Sabi niya, Sean, yung member natin may sasakyan na, may wigo na sila. Ito, kailan ka pa mga sasakyan? Sabi ko sa kanya, pag-uwi mo doon, ikwento mo naman yung sasakyan ko, hindi naman yung kwento ng ibang tao. Kaya pag-uwi doon, ang dami pong nagchat-chat sa akin, Sean, kailan ka uwi para makasakay kami sa sasakyan mo. Ganun po guys, kasarap sa pakiramdam na, di ba, pinagmamalaki ka ng magulang mo. Kaya kung ikaw,
kumpleto pa or meron ka pang nanay tatay, bilisan mo po magkaroon ng resulta dito kasi iba po sila magkwento. Buong barangay po yung witness. Ganun po kalupit. Sige po, next. Ayan. So, dito na po ako magtatapos. This is my reason why I'm doing this kind of business or this is my reason why I'm doing Acentra International. My family, guys. Huwag nyo nang hanapin kung nasaan ako. Grabe naman. Hinahanap yung So, this is my father, guys. My father po is a pastor. My mother po is a housewife. In short po, wala po silang may pamana sa akin na magandang buhay. Sabi ng tatay ko, Sean, mag-isap ka muna mag-aral kasi pagpatapusin mo na po natin yung magulang mo para yung magulang mo yung magpapaaral sa iyo. Sabi ko tayo, hindi ko na po antayin makapagtapos si ate ko. Ako na lang po yung maghahanap ng way para makatulong pa sa mga kapatid ko. And yun, sige po, next. Isa na po yung message ko po sa inyo, guys. What is your why? Kasi kung meron ka pong why dito po sa business natin, kung meron ka pong pinupunan ng lakas ng loob, kung ano man yung pinagdaanan mo, hindi po yan, guys, na makakapagpag sa iyo, makakapagpigil. Kasi meron kang why. Ako, guys, marami akong reason na dapat tumigil ako. Yung first ko na ginagawa itong business, sinabi ko na hindi to para sa akin kasi hindi ako marunong magtagalog. Pero hindi po ganun kababaw yung rason ko para tigilin kung ganitong klaseng business. Kasi meron pong pamilya na nag-aantay sa aking results ko. Meron pong mga tao na nag-aantay na yung magbago yung buhay ko. Kaya ganun po kaganda, guys, yung Acentra International. Ganun po kalupit, guys, yung Acentra International kasi, guys, nagbabago po sila ng buhay. Kaya excited po kami na malaman naman or ma-witness yung magiging success story nyo. Kaya galingan nyo, galingan natin, palakihin natin yung Acentra International kasi maraming buhay ang magbabago dito. Yun lang naman, thank you so much po. Ibabalik na po kay Sir Joseph Lee.